Jesus Mario Josep ang oversight. Sila Congressman Emberga umikot para makita. Wala kayong ginawa. You waited hanggang kuna magsalita na yung Speaker of the House and said like kakasuhan kayo ng hoarding kaya bumaba. Kakasuhan kayo mga traders, ilabas nyo na yan. Kaya inilabas. Kayo wala kayong ginawa and you said monitoring. Useless. How useless yung opisina mo, Director de Sagun. So anong silbi? Anong saysay ng kanyang departamento? Anong saysay mo? Might as well, we'll just give you 1 peso na budget. So mga kabanat, itong video na ipapakita ko sa inyo, ginawang hearing, no? Kung saan ay napapakitang gilas dito si Congressman Erwin Tulfo. At ngayon nga ay galit na galit siya sa BPI. At sinabi niya mga kabanat na bigyan niya lang ito ng pisong budget sakaling magkakaroon ng budget hearing patungkol dito sa BPI. Kasi dahil mga inutil naman ito at wala daw kwenta dahil nga hindi naman daw ginagawa ang kanilang trabaho. Hindi nila naayos, no? Ang hearing na ito mga kabanat ay continue ata ito patungkol sa sibuyas. Until now, hindi pa rin na-solve itong issue ng sibuyas at itong si Porcopio na ito, itong nakaitim, yun nga ay itong sa kabila, nasabon, no? At sabi ni Senador Erwin Tulfo nga, aabangan niya ito sa budget hearing. Bigyan niya lang ito ng piso o hindi kaya 5 duleng itong mga tao. So panoorin niyo ito mga kabanay, itong matinding birada ni Congressman Erwin Tulfo mga kabanat. Wait lang, i-unmute ko lang. Let's go. Thank you, Mr. Chairman. Wala ho tayo dito ngayong araw na ito kung ginawa lang po ng mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang trabaho, Mr. Chairman. Meron pong nagkulang dito at hindi ginawa ang trabaho nila. For reasons, sila lang po makakasagot kaya tatanungin ko po sila. Anong nangyari? Bureau of Plant Industry, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, bakit hinayaan itong nangyari itong pagsirit ng sibuyas? Pero bago ho ako magtatanong, BPI, bantayan nyo na yung kamatis because the tomatoes right now, ang isang piraso ay 12.50 sa NEPA Q-Mart BPI. Parang awa nyo na. Mas mahal pa sa sibuyas itong kamatis. Okay? Pero my question now will be directed, Mr. Chair, sa BPI. Bakit di ninyo nakita o na-anticipate ang pagtaas ng presyo ng sibuyas BPI? Answer me. Miss Samala? Good morning po, sir. Sir, actually po, as we've mentioned din po during the last hearings, nagkakandak din po kami ng monitoring sa atin pong mga Mga cold storages, karirinig lang ho natin dito po sa mga traders kung ilan at saka cold storage, kung ilang sako-sako, ilang thousands of sacks ang mga nasa cold storage. Kung monitor ho ninyo, alam mo ho natin kaya nandito tayo because there is hoarding, Mr. Chair. May hoarding po tayo kaya sumirit ang presyo. Kung nagmo-monitor ho kayo, hindi po aabot yan dyan. Na-monitor na ninyo, na-anticipate ninyo, then nabigyan ninyo ng direktiba yung mga trader na ilabas. Or where you are, Mr. Chair, are you afraid? Are you afraid? Or natapala ng mga mata ninyo ng something dyan? Kaya hindi ninyo nakita, Mr. Chair. Yes, Miss Samala? Can you please respond dun sa... Sir, actually po, nakikita naman po namin, sir, na there is a decline and may mga problem din po natin yung mga farmers. Nung pong, yes, sir, yung mga cold storages for our farmers din po. Mr. Chair,
bumaba po yung presyo na mag-ikot na po yung Oversight Committee headed by Speaker Romualdez. Doon po bumaba. Otherwise, kaya nga ang tanong ko, Mr. Chair, anong ginawa ng BPI? It took the Oversight Committee of Congress at hindi po trabaho ng Kongreso mag-ikot na mag-ikot, ginagagawin ang trabaho ninyo. Mr. Chair, dapat gawain po ito ng BPI. It's your responsibility and your job, BPI, to do that. Meron naman pala kayong monitoring. Meron pala kayong mga visitation powers or whatever you want to call it. You can check the cold storage. Sako-sako nandoon. Why wait for the oversight? Si Speaker Romualdez pa ang kailangan mag-ikot. Sila Congressman Imberga pa kailangan mag-ikot para makita na meron tayong oversupply na sibuyas na sobra ang presyo. Why, BPI? Your Honor, the guidelines or regulations implemented by the Bureau of Plant Industry for the cold storage warehouses are, we are bound in our guidelines, and Ito yung hidata ng BPI mga kabanate ito. At saka ito yung pinagsabihan ni Senador Erwin Tulfo na inutil. Walang kwenta. Kaya dapat daw bigyan ito ng piso o di kaya 5 duleng itong mga tao nito sa kanilang budgetering dahil wala naman talagang silbi. Useless ika nga. the present guidelines na namin ay hindi talaga namin nakukumpel o makukumpel yung mga traders na nag-store doon sa mga cold storage warehouses to release their stocks. So, ang ginagawa kasi kaya ang ginagawa namin ngayon, sir, with the DA, because it's a DA regulation for the mandatory licensing of cold storage warehouses, we are currently amending the regulation so that the provisions of the Price Act will be included in the guidelines so that we will be able to compel the traders to release their stocks in times of emergency and need po, Your Honor. Mr. Chair, may monitoring kayo, okay? So ibig sabihin, pwede kayong sumilip. Is that correct? Pero wala kayong ginawa because wala sa guideline ninyo. So you just went there, you look, you pick, but you did not do anything. Sabi mo ang DA ang meron. Hindi ba under kay sa DA, Mr. Chair? Yes po, Your Honor. Bakit We hindi kayo nag-report sa DA and told DA, napakadaming stock ng sibuyas, bagamat nasa 190 na per kilo, why didn't you do anything about it? Sumilip lang kayo, nagpa-selfie kayo doon sa loob ng storage? Isn't that your job? No, Your Honor. We provided the information to the DA for them to decide on the issue. We provide the information of the data that we have, the alum monitoring that we provide is provided to the DA, and it is also used doon sa mga public consultation po namin na ginagawa with the stakeholders po ng Sino sa DA ang binigyan ninyo ng information? Sino? USEC, ASEC, sino sa DA? the data of the alum monitoring team is submitted to the AMAS of the DA po. Sino ang head ng AMAS? Your Honor, dito po, Your Honor. Go ahead. Mr. Chair, Your Honors, magandang umaga po. Yung AMAS po isa po sa mga office ng DA na kasama po doon sa Committee ng Bantay Presyo. So, composite team po yung sa Bantay Presyo, Your Honors, and ang AMAS po, isa po sa trabaho po ng AMAS ay nagma-market matching po kami sa mga agricultural products at saka sa mga buyers at processors. Sagutin nyo na ako ng diretso. Nakita na tumataas. Kami pa, ang Oversight Committee pa ang nakakita na mataas. Hindi ba mataas sa inyo? Hindi ba normal pa rin ba? Nasa 180, 190 ang kilo ng sibuyas? Is that normal, Mr. Chair? Answer me. Yes, may I
please respond, Director Junibert? Your Honors, Mr. Chair. During that time po, nakikita po na tumataas po yung presyo ng CPS. Tumataas pala, Mr. Chair. Bakit hindi kumilos? Ang kumilos pa yung Speaker of the House, Jesus Mariosep, ang oversight. Sila Congressman Emberga, umikot para makita. Wala kayong ginawa. You waited hanggang kung na magsalita na yung Speaker of the House and said like, kakasuhan kayo ng hoarding, kaya bumaba. Kakasuhan kayo mga traders, ilabas nyo na yan, kaya inilabas. Kayo wala kayong ginawa and you said monitoring. Useless, how useless yung opisina mo, Director de Sagon. Your Honors, salamat po. Hindi lang po office na ang trabaho po ng office po namin, Mr. Chair, Your Honors. Nung pong panahon na yon, nag-market match po kami ng mga onions, and at the end of the day, yung mga buyers po at yung producer, sila na po nag-usap nung mga panahon na yon, at talaga pong bidding war po yun nung panahon na yon. So minamatch po namin sila at tinutulungan po namin sila mahanapan ng buyer. Nag-endorse po kami ng mga buyers doon sa mga FCA, sa mga cooperative po doon sa Nueva Ecija. But sila rin po yung nag-decide kung kanino po nila ibebenta po, Your Honors. Yun lang po ang pending trabaho po ng amin. Hindi po kami nagkakaroon ng visitation power sa mga warehouses, Your Honors. Yes, I think DPI, the main issue being brought right now by Congressman Tulfo is about the hoarding. Kaya tumataas ang presyo ng sibuyas, bibili yung local onions, bibili ng Marso, i-release Nobyembre pag kukunti na ang supply. Kasi hindi nila Mr. Amugo. Mabuti ba pala yung oversight committee? Yung BPI na ito, you guys are not doing your job. Main issue being brought Budget ito, bigyan lang siguro 5 centimos itong BPI na ito. You 5 guys are not centimos, doing ito. your job. Obvious, nakita ninyo monitoring, sasabihin nyo may guideline, wala kayong magawa, then useless, di po ba? Bibisita kayo, you have monitoring power, you see that in your own eyes, then wala kayong magawa. Mabuti ba pala yung oversight committee, yung Congress ang umakyat. So gawin na natin trabaho ninyo, wag na kayong bigyan ng budget. You agree, Mr. Mugot? No po, Your Honor, because we have been doing... My point, sir, is meron kayong power na monitor ninyo. Sabi rin ni Mr. Bisagon, sila yung sa agribusiness marketing, blah, 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 AMSA, pero walang magawa kasi hindi nila trabaho yun. So anong trabaho mo? Sisilip ka lang. Tapos magre-report kayo, ipapasa nyo kay AMSA. Si AMSA walang power na para utusan. So anong silbi? Anong saysay ng kanyang departamento? Anong saysay mo? Tama nga naman din si Congressman Barsag. Saysay mo. Tama nga naman din si Congressman Barsaga. Ano pang silbi ng BPI dito, di ba? They might as well just give you 1 peso na budget. Pag salang, aabangan ko pag sumalang kayo ulit sa plenary yung budget ninyo. So yan mga kabanat, yung video yung mga bira ni Congressman Erwin Tulfo sa BPI, kung saan gusto nilang bigyan ng peso dahil nga useless, walang kwenta itong ahensya na ito. Hindi ginawa yung kanilang tungkulin, no? Ayon pa nga kay Senator Erwin Tulfo, parang natapalan ng kwarta yung mga head ng BPI. Kaya hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. So yan lang muna mga kabanat ang ating video. See you next video mga kabanat.